So nandito nga pala tayo sa pangatlong opisina ni Welty, bali ginagawa pa yan. So pag-uusapan natin ngayon, nabanggit ni Boss RDR si Franklin Miano habang ini-interview ako nung nakaraan. Dahil about yun dito. Walang kwenta na negosyo. Kakamali ko rin to dati. Mga nagpapasikat ng mga milk tea business. Walang kwenta yan. Wala nang kwenta yan. Bakit? Sobrang saturated. Pare-parehas lang yung lasa ng mga brand. Sobrang saturated daw at pare-pareho lang ang mga lasa. Alam mo Frank, dyan pa lang sa sinasabi mo na pare-pareho lang yung lasa dyan pa lang malalaman na hindi ka legit na milk tea lover or expert dito. Kaya siguro hindi rin nagtagumpay yung tea business mo. Dahil kaming mga legit na milk tea or coffee lover, alam namin ang pagkakaiba-iba ng mga yan sa premium laban sa hindi. Alam namin yung mga yan. Sa amoy pa lang ng shop, sa aroma pa lang ng habang ginagawa pa lang yung drinks mo, alam na namin yan kung premium yan o hindi. Labanan na lang dyan yung branding Sino yung endorser Kami nga wala pang endorser pero malakas na dahil sa produkto, sa quality, sa premium, alam ng mga tao. Alam nyo, dapat sinama nyo ako dyan sa sasakyan nyo Pero literal wala nang kwenta yun. Tapos na yung hype. Tapos na yung hype. Anong tapos na yun? Anong hype? Lagi niyong tatandaan, walang nalalaos na negosyo. Meron sumusuko na negosyante. Yun pa lang sa mentality ninyo lumalabas na parang sumasabay lang kayo sa hype. Kaya kapag kaganyan mentality nyo, mahirap kayo magpa-franchise niyan kasi kawawa franchising nyo. Dahil kung dumidepende lang naman kayo sa hype, pag wala lang hype, iiwan nyo na yung negosyo nyo. Dati nga, yung sumikat na, ano yun? Yung Mango. Mango Graham? Oo, Mango Graham, diba? Ang daming kagad branch. Unti-unti na nagsasara. About naman dyan sa Mango Graham na sinasabi nyo, hindi magsasara-sara yan nang dahil sa wala ng hype. Kaya nagsasara-sara yan dahil nga yung mga nakikinig sa inyo na may-ari. Dahil alam nyo, kahit super-duper hype ng isang negosyo, kapag mali ang mentality ng owner, magsasara pa rin yan. Mahirap kasi mag-scale ng businesses nang nagdedepende lang sa trend. Sa hype, no? Kasi hindi siya pang long term. Kayo ang nagdedepende sa trend. Lahat ng negosyo pang long term, nakadepende na lang yan sa may-ari. Kung gusto nyo magnegosyo ng milk tea, huwag nyo nang balakin. Ekis na yan. Ekis na. Luma na yan. Oo, huwag nyo nang balakin kung ganyan yung mindset nyo. O ito, another kamalian na naman ni Franklin Miano. Chicken wings. Wala na rin. Huwag nyo nang balakin. Ano ano pa ba ang isasarap ng chicken wings mo? Ano pa ba namang isasarap ng milk tea mo? Mga chicken wings, ano na lang yung chicken wings ni Diwata na putok ngayon. Yan yung mga sinasabi ko sa lahat ng mga nakikinig sa akin. Walang nalalaos na negosyo sa tamang owner, sa tamang team, sa tamang franchisor plus franchisee at wala ring uso-uso na negosyo. Lahat sa mundo pwede mong pausuhin. Etong video na to hindi para makipag-away. Gusto ko lang malinawan lahat ng may buong puso na entrepreneur na lahat posible. Lagi rin kayong magki-critical thinking sa lahat ng mga nakikita o naririnig ninyo. Tulad niyan, sa mga nakarinig sa inyo, nakakalat na naman kayo ng maling impormasyon. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang, pag napanood yung video nyo, kala, totoo, kala, ganyan talaga. So susuko na sila, wala na naman. Walang mabubuong may buong puso at tunay at magtatagumpay ng mga Pilipinong entrepreneur. So paano na yung sambayanan at buong Pilipinas niyan? Ito yung sinasabi na lahat ng sinasabi ni Franklin Miano mali, no? Bali, lahat tayong mga negosyante o entrepreneur nagkakamali rin minsan, lalo na kapag interview yan. Pero si Franklin Miano, alam mo, malupit na negosyante yan. Alam niya yung ginagawa niya, kaya di ko alam kung bakit nagkakalat sila ng maling impormasyon.